Nasa Senado na si Makati Mayor Junjun Binay para sa pagdinig kaugnay ng umano'y overpriced na car park building sa lungsod. May news to go si Jam Sisante. Jam. Yes, Howie. Mamayang alas 10 ay nakatakdang humarap sa Blue Ribbon Subcommittee si Makati Mayor Junjun Binay upang sagutin ang mga alegasyon sa di umano'y overpricing sa pagtayo ng car park building sa Makati City. Kumpirmadong bukod kay Binay, darating din ang iba pang opisyal ng Makati kabilang na si Vice Mayor Romulo Peña Jr. Inimbitahan sila upang sagutin ang alegasyon na overpriced na mahigit 1 bilyong piso ang car park building sa Makati na sinimulang ipatayo ng councilor pa si Mayor Binay at alkalde naman ng ama niyang si Vice President Jejomar Binay. Dati nang itinanggi ng mga Binay ang anilay politically motivated na alegasyon dahil natagpuan raw ng COA na wala namang overpricing. Senador Antonio Trillanes IV ang humiling ng investigasyon base sa plunder complaint na hinain sa ombudsman ni Attorney Renato Bondal na nakalaban ni Mayor Binay sa 2013 elections at ng isang Nicolas Enciso VI. Mamumuno naman sa pagdinig ang Vice Chair ng Subcommittee na si Senador Coco Pimentel, dating kasamahan ni Vice President Jejomar Binay sa PDP laban. Si Pimentel mismo ang humiling na pamunuan ng pagdinig dahil daw sa kanyang panukala ukol sa paggastos ng local government units. Bukod sa mga opisyal ng Makati, dadalo din ang mga nagsampa ng plunder complaint, ang COA auditors na nakatalaga sa Makati dati at iba pa. Hindi imbitado si Vice President Binay sa pagdinig ngayon. Pagkatapos pa raw kasi ng unang pagdinig, mamaya titignan ng komite kung dapat ba siyang imbitahan. Howie? Jam, nakikita namin ngayon sa live video si Senator Nancy Binay. Uupo rin ba siya sa hearing? Howie, sabi ni Senador Nancy Binay doon sa mga nakalalating panayam sa kanya ay mag-i-inhibit daw siya doon sa hearing. Kung nandito man siya para lang mag-obserba o baka ngayon para lang kausapin yung kanyang kapatid. Pero hindi daw siya magpa-participate doon sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee dahil ayaw daw niyang maakusahan ng pag-aabogado para doon sa kanyang kapatid. Para naman daw sa kanya, kaya naman daw ipaliwanag ng kanyang kapatid na si Mayor Junjun Binay na wala talagang overpricing doon sa pagtayo ng car park building house. Okay, nakikita namin sila magkatabi ngayon. Ano? Nandyan na rin si Makati Mayor Junjun Binay. Alam natin na kinumbida rin si Vice President Jojo Binay kasi alam natin na nangyari itong insidente nung panahon pa ni Vice President Binay bilang alkalde ng Makati. Darating ba si Vice President Jojo Binay? Yes, sabi nung chairman ng subcommittee na si Senador Coco Pimentel, hindi muna nila inimbitahan si Vice President Jojo Binay para sa pagdinig ngayon. Pagkatapos ng pagdinig ngayon, sa kanila pag-aaralan kung dapat pa bang ipatawag si Vice President Binay. Howie. Meron bang rules tungkol dyan sa pagdalo ng ganong kataas na opisyal sa isang hearing ng Senado, katulad ng Pangulo at Vice President? Ayun nga, Howie, meron nga, dahil nga, kumbaga gusto nilang bigyan ng kortesiya yung Vice President, ang gagawin lang nila ay iimbitahan lang nila kung gusto man nilang magpaliwanag ito sa Senado. Iimbitahan lang nila, hindi nila talagang ipapatawag o isasabina si Vice President. Sabi naman ni Senador Pimentel, kahit hindi imbitado si Vice President Binay sa ngayon, ay pwede rin naman daw itong humarap sa pagdinig ng komite kung gusto niya. Pero sa pagkakaalam natin, out of town ngayon si Vice President Binay. So talagang si Mayor Binay lang yung haharap dun sa pagdinig mamaya. Howie. So bali ang role ni Mayor Junjun Binay, kumbaga representative siya ng kanyang ama dahil naganap nga itong supposed overpricing nung panahon ng kanyang ama bilang alkalde. Howie, ang papel ni Mayor Binay yun dahil councilor siya nung panahon na itinayo yung car park building, kaya kasama siya doon sa sinampahan ng plunder complaint. Kaya ngayon pinatawag din siya dahil bilang isa doon sa mga complainants at bilang isa doon sa mga inireklamo ng complainants at bilang councilor din ng panahon na itinayo yung car park building house. Okay, so si Vice President Binay, walang representative kahit abogado dyan sa hearing niyan? Yes, Howie, sa pagkakaalam natin wala. In a way din naman magsasalita din si Mayor Binay para din sa kanyang ama dahil may papaliwanag din naman daw talaga niya na walang overpricing doon sa pagtayo ng car park building noong panahon ng kanyang ama. Howie. May nakikita ka bang significance kung bakit si Senator Coco Pimentel ang mag-chair ng pagdinig na to? Well, Howie, si Senador Coco Pimentel mismo yung humiling
na pamunuan itong subcommittee tungkol dito sa tungkol dito sa issue na to. Alam naman natin na dati nagkaroon ng falling out sa pagitan ni Pimentel at ni Vice President Binay noong 2013 elections. Kaya sa mga nakaraang panayam natin, tinatanong natin si Senator Pimentel kung bakit niya hiniling niya na kunin ito. Hindi ba ito parang kumbaga parang pamumulitika. Pero sabi naman ni Senador Pimentel, hindi raw dahil talagang advokasya daw niya yung local government. At kaya niya raw hiniling to dahil meron siyang pet bill na tungkol sa paggastos ng local government kung gaano karami dapat na shares na makuha nila mula sa revenue ng gobyerno. Kaya gusto niya talagang malaman kung paano talaga nangyari itong paggastos para ito sa car park building na ito. Nangako naman si Senator Pimentel na kahit nagkaroon ng issue sa kanila dati ni Vice President Binay, ay magiging patas naman daw siya dito sa pagdinig. Howie. Okay, nabanggit mo na si Senator Nancy Binay ay mag-inhibit dito sa hearing. No? May request ba mula sa mga Binay na mag-inhibit din itong si Senator Coco Pimentel dahil nga may history nga sila ni Vice President Binay? Howie, sa mga panayam naman dati, wala naman silang request na mag-inhibit sa Senator Pimentel. Ang hinihiling lang talaga nila ay sana maging patas itong si Senator Pimentel. Dati, question ni Senator Nancy Binay kung bakit si Senator Coco Pimentel yung mamumuno doon sa subcommittee, kung pwede ba yun na hilingin lang ng isang senador na siya yung mamuno sa isang pagdinig. Pero nalinaw na naman yun sa Senado at lumabas na alinsunod naman sa rules yung pagbuo ng isang subcommittee na pwedeng pamunuan ng ibang miyembro ng komite. Okay, nakikita namin ulit sa live video, no, si Congressman Toby Tiangco, kaalyado ng mga Binay, no? Katabi niya ngayon si Makati Mayor Junjun Binay. Bakit dumating si Congressman Tiangco? Ano ba to? Moral support lang or meron siyang magte-testify din ba siya? Yes, Howie, wala si Congressman Toby Tiangco sa listahan ng mga imbitado para pumunta ngayon. So mukhang moral support lang talaga ang dahilan kung bakit siya pumunta ngayon, dahil siya yung Secretary General ng United Nationalist Alliance na alam natin ay partido ni Vice President Binay. Howie. Okay, maraming salamat, Jam Sisante.